Okay, magandang araw mga master. So ngayon, gagawa tayo ng DIY sabiki. Ang gagawin nating sabiki, so nakadepende sa kung anong klaseng isda yung huli natin. So which is now, ang gagawin nating sabiki is for matambaka. Papakita ko yung mga kailangan nating gamitin. Una, ito. Ito ang tinatawag na fly tying vise. Oh my Ang God. gagawin na, ang gamit nito, ang purpose nito, ito yung mag-hold ng hook. Nice. Hindi tayo mahirapan magtali. So, pero ito yung gagamitin natin pang-lock ng tali. Para hindi tayo mahirapan. Gunting, importante. Ito yung ano natin, kakabit natin sa mga hook para pampakintab o pampa-attract ng isda. Ito yung gagamitin natin pag pagtali ng hook. Bumili ako ng balahibo. Okay ba? Yung color yan mga master. So depende anong kulay yung gusto nyo gamitin. Which is ito, hindi naman siya pang-ipit lang to ng ng line. So ang gagawin natin dito, iipit natin siya sa table. Lalak nyo siya dyan. Ganun lang yan mga master. So ngayon, kukuha tayo ng hook. Depende sa gaya ng sinabi ko kanina, depende sa size ng hook. Depende sa huli nyo isda. So ngayon ang gagawin natin pang matambaka lang. It's alam ko number 12 ang ko dito eh. Kalimutan ko yung number ng hook. Ganito lang siya kalaki. Kasi yung bunganga ng mga patambaka, maliliit lang. So ganyan lang siya kalaki mga master. Ito yung purpose ng fly tying vise. Pang-ipit ng hook para hindi siya mahirap magtali. Nakikita, ganun lang siya. So, ito yung pampakintab. Kakabit natin sa hook. So, ang gagamitin natin yan, it's silver. And white. Dalawang silver. Silver or white. So, depende, pwede mo siyang i-mix. Depende sa'yo, pero ang gagamitin siguro natin, mag-pure silver muna tayo. Pero kung gusto niya, i-mix natin ng green para maganda tingnan. Woo! Yan, tig-dalawa. Kung gagawin nyo dito, papantayin nyo lang yung bawat dulo. Are you with me mga master? Yes! Ganun lang, papantayin yung mga dulo. Kukunin yung kabilang dulo, kabilang side. Papantayin nyo lang siya dyan. Kahit niya pwede putulin niyang mamaya. Gaganunin nyo lang. So kukunin nyo itong isang side, putulin nyo muna. Ganito. Putulin nyo. Papantayin nyo na naman ulit sa kabila. Para hindi kayo mahirapan. Putulin nyo ulit. Ayan. So ito, kasi hindi siya pantay, putulin natin. Ganito na siya mga master. So ang gagawin natin, pwede ito yung una nyo itali, pwede rin yung balahibo. Yung balahibo. Kung gusto nyo lagyan, which is ito, ano lang naman to, optional lang. Kung gusto nyo lagyan. Pero ang plano ko, lalagyan ko rin siya nito, uunahin ko lang tong So, lalagyan mo natin saglit. So gagamit tayo ng green na dahil green na sige, pwede green tayo na na tali. Tali. Depende kung Ganito lang gagawin nyo. Paki-focus dito. Tatali siyang ganyan. Di ba? Walang kahirap-hirap mga master, ganun lang. So kukunin nyo yung kalahati nito. Itong natin, gaganon mo lang. So tatali mo siyang ganon. So once natali mo na siya master, itupi mo na siya ganun. Yung Nice. ganun lang. Ito pinaka-basic lang na to, which is sa ganitong sa pangsabik, hindi tayo gaanong mahirapan magtali. Balahibo ng ito ostrich yung pinili ko para to. Ganito lang kasimple mga master. Papatong niyo siya ulit. Focus lang. Yes! Nice. Once naka-focus ka, makakahuli ka. Ganun lang. As you can see, di ba? Ang ganda tingnan. Nice. Gawang professional yan mga master. Yung ganitong sabiki mga master, meron tayong actually magbibigay ako sa inyo ng option kasi kaso nga lang wala akong dalang mata. Nilalagyan ko to ng yung artificial na mata ng para magmukha siyang maliliit na bait fish. Ganito lang. So ito yung purpose ng pang-lock. Focus mo, Pogi. Gaganon mo siya. Lalak mo ganito, ganyan.
First, ano mo ito Oh mga master, medyo my mahirap. Pero pag God. nasanay ka na, ito ang pinakamagandang ano. Pag naglala ka ng ano. Yung ano mamaya, kaya nating i-ano yan. Tamang ganon. Lock. O di ba? Napaka-professional way. Galing. Putulin mong ganon. Ayan na siya. Ganito na siya. Pero para maging Nice. matibay, tsaka stable yung itong balahibo na ano, ikinabit natin. Gagamitan natin siya ng UV resin. Ito yon. Ito, gagamit tayo ng UV light. Ang purpose nito mga master, kasi itong UV resin, hindi siya basta-basta na ano, natutuyo ng ayun sa araw lo, ano, ang ginagamitan talaga siya ng UV light. So, kita niyo mga master, nag-ilaw na. Gawang professional yan. So, para hindi tayo mahirapan, gagamit tayo ng go or chinelas ba to? O goma, ganun. Ang purpose niya, para hold dito mamaya, para hindi siya gumalaw-galaw. Kuha ng konti lang. Huwag nyo ganong damihan. Kasi pag dinamihan nyo, Matabi. too much. Oh, medyo konti na lang kasi mga master, kaya ayan. Ito na lang, dulo na lang. Sorry, hindi ako ganong ready ah. Lagyan natin ng, ay ano yun natin para ikalat natin para lahat malagyan. Pero ingatan nyo, huwag malagyan yung butas. Butas ng hook. Para hindi kayo mahirapan magtali. Pag ikinabit na natin sa gagawin nating ano, inat. So itutusok mo siyang ganon. So pipindutin na natin, isiset natin siya hanggang 3 minutes sa mga master. Pero ito, pwede na siya kahit 1 minute lang. Matutuyo agad yung resin. Kailangan na natin. Ito kasi, dalawa to, ginagamit ko to pang repair din ng rod. So sa mga gusto magpa-repair ng rod, check niyo yung ano dyan mamaya sa ano, sa baba, andyan yung ano ko, sa description below, andyan yung number ng Nice. professional. So ito mga master, tuyo na to. Tapusin na natin yung time. Ganito lang siya. Sa nakikita yung gano'n. Oh, diba? Matibay yan, hindi kakawala yan. Basta yung kulay mga master, depende sa inyo. Ano yung gusto nyo ilagay na kulay. So yun lang mga master. Laging magtitiwala sa pogi na professional pa.